Praise the Lord. Ayan. Sige po, manatili po tayong nakatayo, mga kapatid, at gagawa po tayo ng ating declaration. Ayan. Sige po, sabay-sabay po natin ito. Bigkasin ng may pananampalataya sa ating Diyos. 1, 2, 3, go! I declare that God is bringing about new season of growth in my life. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. New doors of opportunity, new relationships, and new level of favor are in my future. I declare everything that doesn't line up with God's vision for my life is subject to change. I will become all God has created me to be. I will not be moved by what I see, but by what I know. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen and amen. Sige po. Yan, tayo po mga kapan. Pwede ba deklarahan mo yung iyong katabi? Pinagpala ka talaga. Yan, pinagpala kang lubos. Ayan, praise God. Yan, at syempre po, ayan, sisimulan natin ang ating word with the scripture coming from Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ayan, sabay-sabay po natin ito. Ayan, na i-recite mga kapatid. Ayan, memorize na ba yan ng bawat isa? Ayan, sige po. Let us recite Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go! Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the poor, to set at liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Isang malakas na palakpak sa ating tunay at nag-iisang Diyos. Yeah, praise the Lord. Yan, alam niyo po, ako po ay very privileged yan, at nagagawa po ang aking puso upang ipahayag po ang mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin ngayong umaga na ito. Yan, at syempre po, nais ko rin, of course, ina-acknowledge natin the presence of the Holy Spirit, the presence of God in this place right now. Amen? Yan, pwede ba sabihan nga po natin, thank you, Holy Spirit. Sabihin natin, I love you, Holy Spirit. Yes, diba? Talagang let us acknowledge the Holy Spirit that is at work in our church and in our lives. Praise the Lord. And syempre po, yan ngayong umaga na ito, yan, nagbabalik at kasama po natin ay walang iba kundi ang ating bishop at ang ating Reverend Maricel. Praise the Lord. Yan, sa kanilang yan, ligtas yan, na pagbalik at sa matagumpay na kanilang pagmimisyon. Wow, di ba? Ayan, sa bansa ng Hong Kong. Ayan, praise the Lord. Ayan, sa ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ayan, alam niyo po, napakaganda po ng verse natin. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Diba, ang sabi ron, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon each and every one of us. Amen? Because He has anointed me. You are anointed. Sabihan mo nga yung katabi, you are anointed. Yes. The Spirit of the Lord is upon you. Kasama mo ang Diyos. Diba? You are anointed. You are empowered because God is doing something right now in our generation. God is doing something right now in our nation. At kapatid, you are anointed dahil gagamitin ka ng Panginoon. Diba? Sa ginagawa niya sa ating bansa, sa ginagawa niya sa henerasyon na ito, gagamitin ka ng Diyos. Sabihan mo yung katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. That's why, church, mga kapatid, we need to be committed. God, alam nyo, with all my heart, diba, I believe at nakikita ko talaga, nagsisimula na ang revival sa bansang ito. Amen? Nagsisimula na ang revival
sa bansang Pilipinas. Amen! And we need to be committed sa revival na ginagawa ng Diyos. Diba? We need to be committed sa revival na ginagawa ng Diyos sa ating simbahan. Amen? We need to be committed sa revival na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. Amen? We need to be committed. This is the time na mag-commit ka. This is the time na mag-full blast ka para sa Diyos. Amen? This is the time we need to rise up. We need to do something for God. We need to do something for the kingdom of God. Amen. Kaya nga dito sa Christ the Rock, di ba, nababanggit na ni Bishop, na kailangan magkaroon ka ng banal na panggigigil. Amen? Banal na panggigigil. Tignan mo nga yung katabi mo. Diba? Gigil na gigil ba yan? Ha? Gigil na gigil ba yan na mag-share ng gospel? Amen? Gigil na gigil ba yan na ipahayag si Jesucristo? Kailangan may panggigigil no? Diba? May banal na panggigigil para ipahayag si Jesus. Yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Kinanta natin kanina. Reckless love of God. The relentless love of God. Dapat kung gaano kagigil ang Diyos na iparamdam sa tao yung pagmamahal niya, dapat ganun din tayo. Maging gigil din tayo upang maranasan ng pamilya mo yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yung pag-ibig na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yung pag-ibig, nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dapat gigil We need to be committed. Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng bansang ito ng henerasyon na ito Because walang ibang gagamitin ng Diyos kundi ang church. Walang ibang gagamitin ng Diyos kundi ikaw na Kristiyano. Amen. Kaya naman, church, Christ the Rock, hindi tayo titigil. Amen? Hindi tayo susuko. Amen. Hindi tayo papipigil. Amen. Hindi tayo hihinto. Amen. Patuloy tayong magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Sabihan mo nga yung katabi mo, patuloy tayong magpapatuloy. Yeah. Because we want to see people getting saved. We want to see people being restored. Getting healed. Being blessed. Being changed and being delivered by the Holy Spirit. At gagamitin ka ng Diyos. Let us be committed to the ministry of Jesus Christ. Let us be committed to continue the ministry of Jesus Christ hanggang sa kanyang pagbabalik. Committed ako, full blast. Sabihin nga po natin, let us declare it. Committed ako, full blast. Committed ang puso natin. Amen? Committed yung puso natin. Committed ang Christ the Rock family sa full blast na ginagawa ng Diyos. May ginagawa ang Diyos, kapatid. Merong ginagawa ang Diyos. Kaya wag natin yan palampasin. Wag natin yan mamiss ang ginagawa ng Diyos. And last week, kung ikaw ay narito, napakinggan nyo po, last week we talked about what? The secret weapon. What is the secret weapon? Morning prayer. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagmo-morning prayer ka na ba? Ayan, It should be our lifestyle. It is the secret weapon kasi nakakalungkot na maraming tao, hindi na nakikita yung kayang gawin ng morning prayer. No? Hindi na napapahalagahan ang morning prayer. Kaya ang dami namimiss na yung kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang araw through morning prayer. But right now, sa Christ the Rock family, this is not
secret anymore. Amen. But this is our special weapon. Amen. To have a victorious day. Diba? Day after day. Diba? To experience the revival of God for our lives. Day after day. Diba? Ganyan kahalaga ang morning prayer. Diba? Morning prayer. Diba? Ang panalangin, ang ating buhay panalangin, alam niyo po, it begins revival in our lives. Ba, prayer begins revival lang in our lives. Ba, ang revival, ang pagkilos ng Diyos, magsisimula sa panalangin mo. Kaya nga napakainam na tayo, simulan natin ang bawat araw sa panalangin. Diba? Para simula ng araw natin, nandyan na ang Diyos. Nandyan na ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay kasama na natin. At alam nyo ba, diba, magsisimula sa panalangin at magpapatuloy sa panalangin. Diba, sabihan nga natin, magsisimula sa panalangin at magpapatuloy sa panalangin. You know, every time that we pray, diba, the hand of God, diba, ay kikilos, diba, sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Diba? And yung pagkilos na yun ng Diyos, diba, hangarin natin na magpatuloy. Diba? Na hindi lang simula. Diba? Hindi lang yan bubulusok lang and then mawawala na. No. Diba? That's why prayer is very important. Diba? Dahil sa prayer magsisimula at magpapatuloy. Diba? Kailangan tayo, our prayer should be persistent, earnest prayer. Pwede ba sabihan nga natin, persistent, earnest prayer. Diba? Alam niyo po kasi without prayer, without earnest prayer, the momentum will not become a movement, but a monument. But the momentum of God's power in your life, yung nagsimulang pagbulusok ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, without persistent, earnest prayer, it will not become a movement na magpapatuloy, pero it will become a monument. Diba? May mga ganun. Diba? Alam mo ba, last year, ganito yung ginawa ng Diyos. Diba? Last 2 years, grabe yung naranasan kong pagpapala ng Diyos. Pre-pandemic, ganito. Ako, di ba, ganito yung ministry. Di ba, ganito yung pagpapal, ganito yung promotion, ganito yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba, grabe, ikikip ko to sa heart ko. Di ba, patuloy ko tong aalalahanin at gugunitain. There's nothing wrong with that. But of course, we thank God. Diba? For that, we praise God for that. Pero I believe, mga kapatid, church, ang desire ng Diyos, hindi mo lang yan patuloy na aalalahanin, pero patuloy mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hangarin mo na patuloy mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. That's why we need to be persistent and earnest in our prayer. Dahil sa panalangin, magsisimula at sa panalangin, magpapatuloy. Diba? Kaya naman, mga kapatid, this Full Blast 2024, diba, let us revive our prayer life. Okay? Revive your prayer life. Diba, nabanggit ko na to last week eh. You know, as a Christian, diba, as followers and disciples of Jesus Christ, bilang mga tinawag ng Diyos, alam nyo, dapat huwag natin lang hangarin na magkaroon ng prayer time, pero kailangan hangarin natin, diba, i-build natin yung ating prayer life. But we need to revive it. We need to activate it. We need to make prayer our lifestyle because there is a revival that God is doing right now. Amen. Kaya ang title ng ating topic, ng ating message right now, yan sa araw na ito ay Revived for Revival. Yan, sabihin nga na po natin, Revived for Revival.
Yan. Ngayong umaga na to, we will revive our prayer life. Okay? Ngayong araw na to, but we will be revived for the revival that God is doing. Amen? In our nation, in our life, God will use each and every one of us. Amen? Kaya naman, let us revive our prayer life. Bigyan natin ng halaga, diba? Bigyan natin ng priority ang ating buhay panalangin. Maging mapanalanginin tayo. Yan, sabihin mo sa katabi mo, maging mapanalanginin tayo. Ayan na. Yeah. Oh, sige, kaya niya. Okay. Ayan. Why? Because in prayer, number 1, there is power. Okay? There is power in prayer. Mga kapatid, there is power in prayer. Diba? Mga bagay na hindi mo kayang gawin, magagawa mo dahil sa panalangin. Panalangin sa nag-iisa at tunay na Diyos. Yan. Alam niyo po, dito po, syempre naman, diba, our model, diba, dito sa Christ the Rock, our model is none other than Jesus Christ is our model. Diba? Kaya naman pag tinignan, when it comes to prayer life, diba, tignan natin ang buhay ni Jesus. Diba? Ano bang klaseng prayer life ang minodel ni Jesucristo na dapat nating sundan at dapat nating isapamuhay rin? Okay, let's read Luke chapter 5 verse 15 to 16. Yan ang sabi po dito, but despite Jesus' instruction, the report of his power spread even faster. Diba? God's power, yung power ni Jesus Christ, very evident, undeniable in His time. Man sabi dito, a vast crowds came to hear Him preach and to be healed of their diseases. Grabe yung buhay ni Jesus, no? Grabe sabi rito, iba ang instruction na nga ni Jesus Christ, iba wag nang ipagsabi, ganyan, pero kahit anong gawin Diba? Ang tao talaga kapag nakaranas ng milagro, hindi mananahimik. Diba? Pag naranasan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi mananahimik. Amen? Kaya naman, mga kapatid, don't be silent. Diba? So dito, sabi po dito sa Luke chapter 5 verse 15, the power of God spread even faster. Diba? The undeniable, uncontainable power of God through the life of Jesus Christ. Diba? And then verse 16, but, sabihin nga po natin, but, okay? Sa kalagitnaan, diba, ng maingay, diba, talagang talk of the town, Jesus Christ, ang daming tao ang pumupunta, gusto makinig ng kanyang teaching, ng kanyang preaching, ng kanyang message. Ang daming tao pumalapit sa kanya dahil gusto nang makaranas ng miracle, gusto ng kagalingan, ng kalayaan. Pero ang sabi rito, but Jesus often withdraw to the wilderness for prayer. Diba? Sa kalagitnaan, diba, ng ministry, diba, ng mga ginagawa ni Jesus Christ, sobrang daming tao, sobrang daming kailangang gawin. Ang sabi rito, but Jesus Christ often withdraw to the wilderness for prayer. Often, kapatid. Palagian sa Tagalog. Diba? Alam nyo si Jesus, pinag-usapan natin last Sunday, si Jesus, nananalangin tuwing umaga, very early in the morning. But you know what? Si Jesus Christ, hindi lang siya tuwing umaga nananalangin. Diba sabi rito, oftentimes, diba, oftentimes, He withdraw, diba, sa kalagitnaan, diba, ng araw, si Jesus Christ, He will pause to pray. In the midst of the crowd, Jesus Christ will leave the crowd, will go to a solitary place to pray. Jesus
often withdraw to the wilderness for prayer. Because Jesus knew na magsisimula sa panalangin at magpapatuloy sa panalangin. Diba? Church, we need to be prayerful. Sabihan mo nga yung iyong katabi, we need to be prayerful. Yes, alam nyo, dapat talaga yan, di ba? Maging mapanalanginin tayo. Hindi lang tayo ang church na nananalangin, pero tayo ang church na mapanalanginin. Amen? Hindi lang tayo nananalangin, pero mapanalanginin tayo. Diba? Alam nyo kasi itong generation natin, we are in an instant generation. Everything is instant. Diba? Everyone wants instant. Instant meal, instant coffee, instant noodles, diba? Minsan, instant provision, gusto natin nandyan na agad. Diba? Kaya nga online banking, nandyan na, diba? Isang lang, transfer na agad. Diba? Instant success, diba? Instant healing, diba? Gusto natin kagalingan, agad, Lord, nasa na? Diba? We want instant. Diba? Ito yung generation na gusto lahat instant, mabilis. Pag mabagal yung internet, nagagalit. Diba? Naiinis, umiinit yung ulo. Baka kasi nga dito, we want instant na talaga. Pero alam niyo po, church, there is no instant in producing power. There is no instant. Diba? Kailangan yan binababad sa panalangin. If you want to live a powerful life, kailangan mababad sa panalangin. Diba? To produce that power in you. Because you know, as a Christian, as a follower of Jesus Christ, when we acknowledge, we receive Jesus Christ in our life as our personal Lord and Savior, the authority, the power of Jesus Christ is upon us. We have the power. Amen. Kaya nga, di ba, last December, I preach it, di ba, walk with power. We have power through Jesus Christ. But, that power that is in you, di ba, it will be unleashed through prayer. Diba, ma-activate yung power na meron ka sa pamamagitan ng panalangin. Persistent, earnest prayer like Jesus Christ. Diba kaya si Jesus Christ, very powerful ng kanyang buhay. Very powerful ng kanyang bawat araw because He is persistent and earnest in His prayer. Mga kapatid, let us be persistent. Let us be earnest in our prayer and you will see the difference. Sabihan mo nga yung katabi mo, you will see the difference. Diba? Makikita mo, yung pinagkaiba, diba, nung simbahan na mapanalanginin sa simbahan na hindi. You will see. You cannot deny the power of God. You cannot deny the anointing of the Holy Spirit. Diba, makikita mo yung pinagkaiba ng isang covenant group na mapanalanginin sa isang covenant group na hindi. You will see. You cannot deny the fruit. You cannot deny the result of the power of God. Diba, makikita mo yung difference ng isang Kristiyano na mapanalanginin at sa Kristiyano na hindi. You will see. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Tingnan nyo. Ganyan-ganyan lang yan. Diba? Tahimik, ngingiti. Ayaw pa nga lumingon sa'yo eh. Oh. Diba? Ganyan-ganyan lang yan. Pero hintayin mo, pag nababad yan sa panalangin, ba, makikita mo yung katabi mo na yan, will do powerful things for the kingdom of God. Okay? Magpababad tayo sa panalangin. Di ba? May kapangyarihan every time na tayo ay nananalangin. Kaya kapatid, huwag kang mahihiya. Di ba? Na manalangin o humingi ng panalangin. Diba dito sa Christ Rock, meron tayong group chat, baka hindi nyo alam, diba? Meron tayong intercessory group chat. Diba? Or meron kayong covenant group chat. Diba? Huwag kang mahihiya na humingi ng nakakaano yung iba nahihiya humingi ng panalangin. Huwag kang mahihiya because there is power in prayer.
Diba? At ikaw naman, kapag nakita mo, diba, na merong nangangailangan ng panalangin, huwag kang magpatumpik-tumpik na ipanalangin. Diba? Huwag kang matakot na ipanalangin. You have God, you have power from God. Ipag-pray mo. Dahil ang Diyos natin, araw-araw, gumagawa ng milagro. Amen? At kaya niyang gumawa ng milagro sa pamamagitan mo. Diba? Sa bawat panalangin natin, diyan nagsisimula ang milagro ng Diyos. Diba? Kaya manalangin, kapag nakita mo merong nangangailangan ng panalangin, ipanalangin mo. Diba? Huwag kang magta-thumbs up, huwag kang magsasabi, praying for you, kapatid. Pero hindi naman talaga na panalangin, diba? Huwag ganon, nagkakasala pa tayo. Diba, ipanalangin mo talaga. Diba, pag nabasa mo, sige, declare, diba? Cast out lahat ng dapat i-cast out. Diba, declare blessing, the hand of God, the power of God. Diba, dahil may kapangyarihan sa panalangin. Amen. There is power in prayer. And number 2, okay, there are more in prayer. More in prayer. Alam niyo po, nakakalungkot dahil every time na may mga nakakausap ako, tapos natanong ko, bakit di ka nakapanalangin? Kasi busy. Hindi na ako nakapanalangin kasi ang daming ginagawa. Diba? Ang dami, mayroon pa akong kailangan na puntahan. You know, many people fail to pray because they want to accomplish things. Right? Yan yung palaging naririnig bakit hindi nakakapanalangin kasi meron pa ang kailangan tapusin, meron pa ang kailangan gawin, meron pang deadline, may ganito, may ganyan, kung ano-anong mga kailangan na gawin. Diba? Many people fail to pray because they want to accomplish things. Diba? And they think that prayer will kill time. Sayang oras. Ganun ba ang panalangin? Hindi burden ang manalangin sa Diyos. Sabihan mo yung katabi mo, hindi burden ang manalangin sa Diyos. Kahit gaano ka pa ka-busy, kahit gaano pa ka-hectic ang schedule mo, kapatid, manalangin ka. Because when you pray, you will accomplish more. You will accomplish more when you pray. That is the secret of a productive day. For a successful day, for a fulfilling day, prayer. Amen? The more na busy ka, the more na marami kang kailangan na tapusin at gawin, the more you pray. But the more you pray, because it will save your time, it will save your effort. Na wag mong harapin yung mga bagay na yan on your own. Wag mong harapin yan yung mga bagay-bagay on your own wisdom. Seek the wisdom of God. Diba? Don't face it with your own strength and ability. Diba? Let God move. Let God work. Let God accomplish things for you. May mga bagay sa mundo na it will take time para mangyari, para maabot mo, para maranasan mo. Even years. Yung iba nga taon pa eh. Diba? Pero alam nyo sa panalangin, diba? When we pray, but we can accomplish more at mas mabilis. Diba? Mas mabilis mong ma-accomplish ang mga bagay-bagay through prayer. Diba? Kasi when you pray, hinahayaan mo na manguna ang Diyos. Diba? Dahil inuuna mo siya, diba? Hinahayaan mo na siya yung manguna sa iyong buhay. Every time na inuuna mo ang Diyos, diba? Hinahayaan mo na ang Diyos ay manguna sa iyong buhay. Diba? Na si God yung kikilos sa iyong buhay. Diba? Na siya yung mag-a-accomplish ng mga bagay sa iyong buhay kapag ikaw ay nananalangin. Diba? May mga bagay na aabutin si Lord para sa iyo kapag ikaw ay nanalangin. Diba? May mga bagay na si Lord mismo ang tatapos para sa iyo kapag ikaw ay nanalangin. Kaya nga merong isang quotation na sumikat, ang sabi dito, when men work, they work. But when men pray, God
works. And that is very true. Diba? Parang palagi nating nababasa, palagi nating naririnig, but very, very true. Baka pag ikaw, diba, nag-work ka lang ng nag-work, diba, yan lang, kung anong result ng effort mo, ng kaya mong gawin, yun lang yung makikita mo. But every time you pray, diba, God works. You allow God to accomplish things for you. Diba? You allow God na tapusin ang mga bagay para sa'yo, na abutin ang mga bagay para sa'yo. Diba? Kaya dapat maging mapanalanginin tayo. Persistent, earnest prayer. Alam niyo po, ang mga tao, tayong mga tao, marami tayong gusto na ipanalangin. Amen? Marami tayong gusto na ipanalangin. Tanungin mo nga yung katabi mo, anong panalangin mo? Ba, ang dami. May mga iba, may mga prayer list pa. Diba? Nagsulat pa nung simula ng taon, may 12 miracles. Wow, diba? Mga bagay na gusto natin na ipanalangin, pero hindi napapanalangin. You know, maraming tao gusto lang na ipanalangin to, pero hindi talaga napapanalangin. Diba? Yung mga prayers mo, yung mga heart's desire mo, talaga bang napapanalangin mo yan? Diba? Linuluhod mo yan sa Panginoon, iniiyak mo yan sa Panginoon, ipinagpe-prayer and fasting mo yung mga bagay na yan. Because kapatid, hindi sapat na heart's desire mo lang yan. Ito lang yung gusto ko, diba? Ito lang yung nais ko na gawin ng Diyos. Hindi yun sapat lang. You need to pray for it. Kailangan mong iluhod yan, iiyak, ipag-fasting kung kinakailangan. Diba, sa ating Diyos. Diba, alam niyo po, Jesus Christ, again, our model, Jesus Christ, diba, makikita natin sa buhay ni Jesus. Diba, sa bawat gagawin niya, diba, nananalangin itong si Jesus. Diba, sa Luke chapter 6, verse 12 to 13, ang sabi po dito, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray. Ayan, diba? So, nanalangin si Jesus. And spent the night praying to God. You know, si Jesus Christ, nag-overnight prayer. Sino rito ang nasa overnight prayer? Diba? Si Jesus Christ pala, nag-overnight prayer din. Diba? And bakit? Anong meron? Pagdating ng verse 13, when morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Before si Jesus Christ, 'di ba, mamili, 'di ba, salain yung mga disciples to become his apostles, Jesus Christ prayed. And yung prayer ni Jesus Christ, hindi lang yung mga 5 minutes, 30 minutes, hindi nga 1 hour eh. Pero ang sabi ron, he spent the night praying. Buong gabi talagang pinanalangin niya. Diba? He prayed to God. Diba? Ganon ka-earnest yung kanyang panalangin. Because sa bawat desisyon, kapatid, sa bawat aksyon, sa bawat galaw mo, manalangin ka. Ipanalangin mo. Huwag kang kikilos nang walang gabay ng Diyos. Huwag kang gagawa ng desisyon nang walang wisdom galing sa Diyos. Always seek God. Because every time we seek God, every time we pray, every time we humble ourselves before God, every time na inuuna natin siya, hinahayaan natin na manguna ang Diyos sa buhay natin. Diba? At sa bawat panalangin natin, doon tayo itatama ng Diyos. Sa bawat panalangin natin, doon itatama ng Diyos yung puso mo, yung isip mo, yung buhay mo. At diyan din, ilalagay ka ng Diyos sa tama every time you pray. But don't lean on your own understanding. Marami kang alam, oo, pero mas marami kang hindi alam. Marami kang kayang gawin, oo, ikaw na. Pero kapatid, mas marami kang hindi kayang gawin. Hayaan mo na itama ka ng Diyos at ilagay ka sa tama ng Diyos.
pray for it. Diba? Ilapit mo sa Panginoon. Diba? And even si Jesus Christ in Matthew chapter 26, verse 36 to 39, ang sabi po rito, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. Yan na naman, di ba? Nanalangin na naman si Jesus Christ. Verse 37, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Verse 38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. And then verse 39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed. But my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. This is the night, 'di ba? Dito yung pan-oras, 'di ba? Bago ma-crucify si Jesus Christ, bago siya humarap sa krus. Anong ginawa ni Jesus? Nanalangin. Bago siya humarap sa krus, bago siya humarap sa kamatayan, nanalangin. You know, Jesus Christ is 100% God. Amen? But He is God, and at the same time, He is human as well. And Jesus Christ, as human, overcome the cross through prayer. He overcome the cross through prayer. That's why, kapatid, you can overcome anything to prayer. Diba? Cross nga, kamatayan nga, na-overcome through prayer. Yung problema mo pa kaya? Diba? Yung pinagdadaanan mo pa kaya? There is more in prayer. The more you pray, the more you will see the hand of God in your life. The more you will experience miracles, signs, and wonders because you are praying to the God of miracles, to the God of the impossible. Amen? Amen. Kaya naman, kapatid, manalangin tayo. Sabihan mo yung katabi mo, manalangin tayo. And nakakatuwa si Jesus Christ kasi during that time, diba, sa Matthew 26, makikita natin, He prayed, yes, He earnestly prayed, pero sinama niya yung mga disciples. Diba? Sinama niya yung mga disciples upang manangalangin together sa mga mangyayari. But that is how powerful corporate prayer is. Diba? We believe now is the time for revival. May ginagawa ang Diyos. Bakit kailangan tayo ay manalangin? At tayo ay manalangin ng sama-sama. Amen? Tayo ay magkaisa sa panalangin. Dahil sa pagkakaisa natin, merong pagkilos ang Diyos. May espesyal na pagkilos ang Diyos every time He see His people praying together. Every time He see the church unified in prayer. Amen? Amen. Ang sabi po sa Matthew chapter 18 verse 19, again, I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Sabi dito, diba, two of you agree. There is power in agreement. Diba? Every time we agree in prayer, there is power. It will be done for us. Sabihin nga po natin, it will be done for us. It will be done not by our own strength, not by our own wisdom or knowledge or understanding, but it will be done by our Father in heaven. It is God who will accomplish it for you. It is God who will do it for you. There is more in our prayer. And the more we pray, the more we will see the hand of God. And number 3 po,
there is victory in prayer. There is victory every time we pray. Amen? Diba? Tinatanggap mo yung katagumpayan ni Jesucristo sa iyong buhay. Diba? Tinatanggap mo yung katagumpayan na nagmumula kay Jesus sa lahat ng iyong ginagawa every time you pray. Diba? Prayer overcomes the work of Satan. Any work of Satan. Kapatid, huwag kang matakot sa gawa ng dyablo. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos. Huwag kang matakot. Diba? Sa mga attack ng enemy sa buhay mo. Instead, manalangin ka. Lumapit ka sa Diyos. Dahil merong katagumpayan sa panalangin. Sa panalangin sa nag-iisa at makapangyarihang Diyos. There is victory. Pwede ba palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of Jesus Christ. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid. You know, may mga gawa ng enemy, diba, talagang hindi natin kakayanin eh. Diba, kahit anong gawin mo dyan, diba, kahit anong lay hands mo dyan, diba, on your own, you cannot, walang mangyayari. Diba, alam niyo po dito nga sa Matthew chapter 17, verse 15 to 16, diba, meron ditong isang pangyayari. Kaya sabi po ito, the man said, Lord, have mercy on my son. He has epilepsy and is suffering very much because he often falls into the fire or into the water. Diba? Grabe yung oppression, diba, ng demonyo dito sa tao na ito, sa anak niya. Diba? And sabi dito, I brought him to your followers, but they could not cure him. Diba? Kahit yung mga disciples mo, walang magawa. Then, talang tayo, verse 18, Jesus commanded, okay, hinarap na ni Jesus. Jesus commanded the demon inside the boy. Then the demon came out and the boy was healed from that time on. Nakalaya. Diba? Nakalaya itong bata na ito. Sira, wasak ang gawa ng demonyo sa kanyang buhay. Diba? Verse 19, the followers came to Jesus when he was alone and asked, why couldn't we force the demon out? Verse 20, ito na kapatid. Jesus answered, because your faith is too small, I tell you the truth. If your faith is as big as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here and there, and it will move. All things will be possible for you. Sabihin nga natin, all things will be possible. Diba? Walang magiging imposible. Diba? Walang makakaharang sa katagumpayan sa iyong buhay. And then verse 21, that kind of spirit comes out only if you use prayer and fasting. Prayer and fasting. You know, sometimes sobrang grabe yung attack ng kaaway, you know? Yung parang hindi mo na kaya. Gusto mo nang sumuko. Alam mo, hindi mo talaga kaya. At dapat kang sumuko sa Diyos. Amen? Ipanalangin mo. Because there is victory in prayer. Diba? Through prayer, we can overcome. We can overcome any work of Satan. Lahat ng gawa ni Satan, even to the bloodline. Diba? Sa bawat pamilya mo, sa lolo, kaluloloan mo, ganto na talaga, mapuputol yan sa henerasyon mo. Mapuputol yan sa pamamagitan mo. Because you will have a persistent, earnest prayer life. Diba? Meron tayong buhay na mapanalanginin. Diba? Lahat ng gawa ng kaaway, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa bansang ito, kayang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating panalangin sa Diyos. Sa paglapit natin sa ating Diyos. Diba? Sa bawat paglapit mo sa Diyos, sa bawat pagluhod mo sa Diyos,
Diba? Sa bawat hinaing mo sa Diyos, lalampasuhin natin ang kaaway. Lalampasuhin mo lahat ng gawa ng kaaway. Diba? Lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Diba? Lahat yan, tatapakan mo. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, tapakan mo. Diba? Ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirit in the heavenly realms." Diba? Ito yung kaaway natin, kapatid. Diba? And Luke 10 verse 19, "Look," Jesus Christ said, "Look, I have given you authority over all the power of the enemy." Praise the Lord. Sabihin nga natin, praise the Lord. You have the authority over all. Lahat ng gawa ng kaaway. Over all the power of the enemy. And you can walk among snakes and scorpions and crush them. Kapatid, sabi sa Bible, Jesus Christ said, tatapakan mo lahat ng gawa ng kaaway. Diba? Tatapakan mo lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga curses na yan, sakit na yan, tatapakan mo lang yan, kapatid. You have the authority over all the power of the enemy. Diba? You have that power through Jesus Christ. Diba? Sabi dito, nothing will injure you. Nothing. That's why that authority over all the power of the enemy, that authority, we need to exercise that. Exercise, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, mag-exercise tayo. You know, this is the promise of God for us Christians, for us believers of Jesus Christ. But you know, not everyone experience this. Not everyone experience miracles, signs, and wonders. Not everyone experience the hand of God in their lives. Kasi hindi na-exercise eh. Hindi na-activate yung authority. Hindi na-unleash yung power eh. But we need to exercise our authority through prayer and fasting. Ipanalangin mo. Diba? Every time you pray, nag-exercise tayo. Spiritually, in-exercise natin yung authority, yung power na meron tayo. Because every time you pray, every time you fast, every time na lumuluhod ka, at every time na iniiyak mo yan sa Diyos, lumalapit ka sa Diyos, your prayer connects you to the source of the authority, the source of that power, the source of the anointing. Prayer connects you to God. Prayer connects you to the power of God. Prayer connects you to the authority of God. Prayer connects you to the victory of our Lord. That's why this 2024 forward, okay, not just this year, pero sa mga susunod na taon ng ating buhay, sa bawat araw ng ating buhay, let us be persistent and earnest in our prayer. Amen? Let us be persistent and earnest to connect to God, to seek God, to be in the presence of God, to be in the center of His will for our lives. Sabi po sa John chapter 15 verse 1, yan, sabi po rito, yes, Jesus Christ said, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Let us remain in God.
verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. You know, ang hangarin ng Diyos, pagpalaing ka. Diba? Nag-glorify si God every time yung mga anak niya ay namumuhay ng matagumpay at pinagpala. Every time you are blessed, God is glorified. Every time you experience healing, the name of Jesus Christ is glorified. Kapatid, walang rason para tuparin ng Diyos yung mga panalangin mo. Because that is the desire of God. That is the heart of God. Na mag-glorify siya sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon. Pero ang sabi rito, let us abide. Let us abide in Him. Let us be in His presence. Let us value prayer time, our prayer life. Dapat let us strengthen our prayer life. Dahil diyan magsisimula at magpapatuloy. Sa ating panalangin, diyan magsisimula at magpapatuloy ang pagkilos ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang katagumpayan na nagmumula sa ating Diyos. Because prayer is powerful because we are praying to the powerful God. Amen? Your prayer is powerful because of the one na nananalangin ka, and that is God. Let us acknowledge God in our life. Yun yung ginagawa every time you pray. We acknowledge God. We acknowledge the Lordship of Jesus Christ. But the power of Jesus Christ. We acknowledge the Holy Spirit moving and working in our life and through our life. Every time we pray, we humble ourselves. We depend on God. We surrender everything to our God. Amen? Kaya ngayon, kapatid, sa pagsisimula natin, diba, sa pag-revive natin ang ating buhay panalangin, diba, sa paglakad natin sa katagumpayan ngayong taon na ito at sa mga susunod na taon ng ating buhay, let us acknowledge Jesus Christ in our lives. Amen? Let us acknowledge our Lord Jesus Christ. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo, mga kapatid?